Hi everyone, good evening, Gian here. Our Bible verse for today is all about Psalm 28 verse 21 to 22. Lord, do not forsake me, do not be far from me. God, come quickly to help me, my Lord and my Savior. Napakaganda po ng ating Bible verse for today. Pero tandaan po natin na ang Diyos, di po natin nilalagay sa sarili nating timeline kapag humihingi tayo ng mga request or prayer. Kasi po, ang Diyos natin, meron siyang sariling timeline. At kumikilos siya ng naayon sa kanyang karunungan, kaalaman, at in His own time. God is Father, whom we can pour out our emotions. Yung unang Biblia po, inihayag po doon na ang Diyos natin ay pwede nating ihayag yung mga saloobin natin, mga nararamdaman po natin. Na, lalo na ngayon, kapag punong-puno ka ng anxiety, ang dami mong iniisip, na parang pakiramdam mo, pasan mo lahat ng mundo, na ang bigat-bigat ng mga balikat mo, na nasasaktan ka, pwede mong ibuhos sa ating Panginoong Diyos kung ano man yung nararamdaman mo ngayon. Kung meron kang health concern, pwede mo siyang kausapin. Kaya po napakaganda po ng salitang pouring out. Ibig sabihin nun, binubuhos mo yung sarili mo sa ating Panginoon. You will pour out yourself, your emotions, your feelings to our God. Kasi po yung Diyos natin, isa siyang Ama na handa pong makinig po sa atin sa anumang mga saloobin natin. At yung background po nitong Bible verse po natin is patungkol sa Salmon ni Haring David. Noong mga panahon na nakagawa po siya ng kasalanan sa ating Panginoong Diyos. At sinabi niya na, "O Panginoon, sa pagkagalit mo, huwag mo akong sawayin na may pagpalo. Sa halip, sawayin mo ako na may pagmamahal. Walang kaginahawaan sa aking laman dahil sa iyong kapuutan." Yun yung sinabi ni Haring David. Na, minsan kasi kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, sinasaway tayo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagpalo sa atin. Kaya nakakaranas ka na bumabagsak ka, nadadapa ka sa buhay mo, nasasaktan ka para matuto ka. Pero pwede mo palang ipagdasal sa Kanya na, "Lord, pwede po bang sawayin mo ako ng may pagmamahal?" Pwede pala. So we can ask God about that, and we can ask God to hasten His answers to our prayer. Pwede pala nating kausapin na madaliin ng Panginoon Diyos yung pag-respond sa ating mga panalangin. Pero hindi ibig sabihin nun inuutusan mo siya na madaliin niya. Kundi, when you express your emotions ng pagbibigay ng kung ano yung panalangin mo, ng bukal sa puso mo, at dun po yung na-express natin yung emotions natin. Pero hindi ibig sabihin mamadaliin natin yung Panginoon Diyos. At lagi mong tatandaan, God timing is always perfect. Tandaan natin na kahit anong pagmamadali natin sa Kanya, yung request natin kay God, God has a perfect timing, and that is perfect. It is not too late. It is not too early. It is always perfect timing. So, set a prayer time when you can pour out yourself to God. Kasi nag-aantay lang naman siya na ilabas mo sa Kanya. So, set a prayer. Napakasarap po kasi na ibinubuhos mo lahat ng kung anong pinagdadaanan mo, laman ng puso't isipan mo, yung emotions mo sa ating Panginoong Diyos. Napakasarap sa pakaramdam nun. Kaya itry mo na. Kaya mag-set ka na ngayon ng time para you can pour out everything, anything that you want to our God, and be ready to glorify God when He responds quickly to your request, to your prayer. Na tipong mabilis ka rin na ipagmalaki siya na nasagot niya yung panalangin mo.
At kung hindi pa man, dapat ready ka pa rin na ibigay yung glory sa ating Panginoong Diyos. And always wait on God when He make all things beautiful at His time. Minsan po kasi may mga bagay tayong gustong madaliin sa buhay natin. Kadalasan ganun tayo kasi mainipin tayo eh. Pero kapag kami na madali natin, we're rushing things at our own terms, pangit po kasi yung kinalalabasan. Yun yung mga panahon na pumapalpak tayo, nadadapa tayo, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo because we're rushing things. So, dapat ready tayong mag-antay. That's why we have to remind yourself that God owns time in perfect is the right time. That's why we have to wait God's because He's make all things beautiful in His time. So, gusto ko lang po i-share itong beautiful prayer po na to na na pwede pong makatulong sa inyo. Pero bago lahat, tanungin mo yung sarili mo, when was the last time you pour out your emotions to God? And how did God respond to your prayers? So, let us start the prayer. Father in heaven, there are so many things to pray for. Today, I will spend an intimate conversations with you in a quiet place. I just want to pour out my emotions to you. Please be with me and listen to my prayer. We pray in Jesus' name. Amen. Hope this Bible verse will help you. Thank you everyone and God bless.